Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 2000, nagkaroon ng problema ang hukbong dagat ng Estados Unidos na matagal na nitong binabaliwala. Ang pangunahing sandata nito para sirain ang mga barkong pandigma ng kalaban ay ang Harpoon missile, isang sistema na nagsimulang gamitin noong 1977 at 77 kayang abutin ng Harpoon ang humigit kumulang 70 nautical miles. Laban sa mga air defense na ginagamit ng mga makabagong hukbong dagat, ang ganitong abot ay nangangahulugan na kailangang mapalapit ng husto ang iyong plataporma bago pa ito makapagpaputok. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa kapabayaan. Matapos ang Cold War, inalis ng hukbong dagat ang Tomahawk anti-ship missile. Ang kakayahan sa long-range sea control strike o ang kakayahang maghanap at magpalubog ng mga barkong pandigma ng kalaban mula sa malayo ay unti-unting humina habang nakatuon ng hukbong dagat sa mga misyon ng pag-atake sa mga target sa lupa at pagpapadala ng puwersang militar sa pampang. Nagbago ang estratehikong kalagayan matapos maglaan ng malaking puhunan ng China sa anti-access area denial capabilities. Noong 2009 lumabas ang ulat tungkol sa DF-21D, isang ballistic missile na kayang banta ang mga aircraft carrier sa layong lampas sa abot ng sandata ng Navy tulad ng Harpoon. Nalalagay sa panganib ang mga American Carrier Group na mahigitan ng kalaban sa abot ng sandata sa mismong uri ng labanan na hinihingi ng Pasipiko. Agad na kailangan ng Navy ng bagong anti-ship missile. Mabilis naman, pero gumawa ng kakaibang hakbang ang serbisyo at lumapit sa DARPA, ang Advanced Research Agency ng Pentagon, para bumuo ng sandatang dapat sana ay operational na. Ang resulta ay ang Long Range Anti-Ship Missile o LRASIM, isang stealthy at autonomous na cruise missile na tinawag na ngayong Ultimate Ship Killer. At ang label na yon ay nagbubukas ng ilang tanong na dapat sagutin. Bakit napunta sa DARPA ang pagpapatakbo ng isang programang karaniwang nasa acquisition pipeline ng Navy? Bakit pinili ng mga inhinyero ang subsonic stealth at onboard targeting system imbes na bilis lang? Paano umabot ang LRASIM mula sa paggawad ng kontrata hanggang sa pagtama sa mga barko sa loob lang ng ilang taon? Ang babala at pagbabago ng landas ng DARPA. Noong dekada 90, nakatuon ang US Navy sa lupa dahil sa Gulf War at mga sumunod na interbensyon na nagbigay halaga sa tumpak na pag-atake sa lupa. Nagbomba ang mga eroplano ng carrier sa Iraq, Serbia at Afghanistan. Nakatutok ang hukbong dagat sa pagpapakita ng lakas sa lupa, kaya dito rin napunta ang pondo. Ang labanan ng barko laban sa barko ay naisantabi. Huling seryosong laban ng Navy sa ibabaw ng dagat ay noong 1988 laban sa Iran sa Persian Gulf. Bumagal ang pagdevelop ng anti-ship missile at lumiit ang kaalaman sa maritime strike. Nananatili ang Harpoon sa inventaryo habang ang mga kalaban ay nag-invest sa mas bagong sandatang mas malayo ang abot. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 2000, hindi na may kakaila ang epekto nito. Ang Chinese anti-ship ballistic at modernong cruise missile ay nagbanta sa US surface combatant lagpas sa abot ng Harpoon. Paulit-ulit na nagbigay ng parehong nakababahalang resulta ang mga war games na nakatuon sa Pasipiko. Nahihirapan ang mga barkong Amerikano na makalapit sa distansyang kayang umatake nang hindi muna tinatamaan. Kailangan ng Navy ng bago, ngunit sobrang bagal ang normal na proseso ng pagkuha, tumatagal ng dekada, at tingin ng mga tagaplano ay wala silang sapat na oras. Noong Marso 2008 nagdesisyon ng Navy na gamitin ng DARPA at sinadya talaga ang papel nito. Ang ahensya ay mabilis kumilos, sumugal sa teknikal na panganib at lampasan ng burokrasya na nagpapabagal sa mga programa. Ang pagtatalaga kay DARPA bilang leader ay nagpapakita ng higit na halaga sa bilis kaysa sa karaniwang proseso ng pagbili. Naglabas sila ng paanyaya at nakatanggap ng 9 na panukala mula sa industriya ng depensa. Nanalo si Lockheed Martin ng isang mahalagang kontrata. Ang programa ay inayos-batay sa mabilisang paggawa ng prototype kung saan sabay-sabay na pinapatakbo ang iba't ibang konsepto upang masubukan ng mga designer ang iba't ibang paraan bago magpasya. Dalawang magkaibang missile ang lumitaw sa ilalim ng programang LRASIM. Ang LRASIM A ay stealthy, subsonic at hinango sa disenyo ng airframe ng isang umiiral na cruise missile. Binigyang prioridad nito ang mababang radar signature at autonomous targeting para makaiwas sa modernong depensa. Kabaligtaran ang ginawa ng LRASIM B, tinutukan nito ang supersonic na bilis para lampasan ang depensibong reaksyon, hindi para magtago. Technical na ambisyoso ito at mataas ang panganib. Ang sabayang pagpapatakbo ng parehong konsepto ay estratehiya ng DARPA. Bawat isa ay sumisimbolo sa magkaibang pananaw kung ano ang mas mahalaga sa laban kontra barko, stealth at katalinuhan o bilis. Dumating ang sagot noong Enero 2012, kinansela ng DARPA ang LRASMB. Naging sobrang mahal at komplikado ang supersonic na konsepto para sa pinabilis na schedule. Ang mga technical na hamon ay nagbanta na pahabain ang development ng ilang taon na sumira sa layunin ng paggamit sa DARPA mula simula. Dahil sa pagkansela, umikot na ang buong programa sa LRASIM A. Simula noon lahat ng pondo at oras ng ininyero ay para na lang sa subsonic stealthy variant.
doon na sila nakapokus. Makakaligtas ang missile dahil mahirap itong makita at matalino sa paghahanap ng tamang target mag-isa sa halip na lampasan lang ang mga tagapagtanggol. Ito ang nagbago sa lahat ng sumunod. Ito ang nagtakda ng disenyo, sensor suite, pilosopiya ng paggabay at paggamit ng sandata. Ang susunod lahamon ay patunayan na gumagana ang konsepto. Ano ang kaibahan ni Larasim? Ang katawan ng misil ng Larasim ay ibinatay sa dati ng umiiral na disenyo. Gawa ng Lockheed Martin mula sa AGM-158B Jasimer, ang stealth cruise missile na ito ay inilulunsad at orihinal na dinisenyo para sa pag-atake sa lupa. Ang Jasmer ay nagbigay sa mga ininyero ng subok ng hugis na mahirap makita sa radar, maaasahang propulsyon at matibay na katawan na kayang magdala ng malaking warhead sa malayo. Ang trabaho ay iangkop ang lahat para sa bagong misyon, hanapin at sirain ang barko sa dagat. Malawak ang mga pagbabago. Naglagay ang mga inhinyero ng bagong sensor suite, guidance software at terminal homing capability. Ang warhead ay WDU-42B Penetrating Blast Fragmentation Weapon, 1,000 libra na dinisenyo para butasin ang katawan ng barko bago sumabog sa loob. Ang Williams F-107 turbofan ang nagpapabilis sa missile hanggang Mach 0.8 kaya subsonic ito sa buong biyahe. Sinadyang piliin ang subsonic na bilis dito dahil sa pangunahing hamon ng missile. Mapanganib at mapanlin lang ang bukas na karagatan at gumagalaw pa ang mga target. Ang barkong nasa isang posisyon, 30 minuto nang nakalipas ay maaring malayon na pagdating ng missile. Magkakasama gumagalaw ang barkong pandigma ng kalaban, napapalibutan ng komersyal na trapiko sa dagat at iniistorbo nila ang radar at nagpapadala ng maling signal para lituhin ang mga sandata. Madaling maputulan ng koneksyon ang missile na depende sa tuloy-tuloy na update mula sa plataporma. Ang Larasim ay dinisenyo para kayanin ang huling yugto ng labanan na may kaunting tulong mula sa labas at ang kakayahang iyon ay nakasalalay sa ilang mahalagang aspeto. Ang una ay ang pagiging mahirap makita. Namanan ni Larasim ang disenyong umiiwas sa radar at materyales ng Jasmer, kaya mahirap itong matukoy ng mga sensor ng kalaban. Kaya ring lumipad ng missile sa iba't ibang paraan, maaring mag-cruise sa mas mataas na altitude para makatipid ng gasolina habang nasa transit phase. Tapos bababa ito sa sobrang babang altitude pagpapalapit na sa target na lugar. Ang Syaskin flight na malapit sa tubig ay sinasamantala ang limitasyon ng radar malapit sa ibabaw. Dahil dito, mas huli nang nadedetect ng mga barko at escort ang missile kaya mas kaunti ang oras para subaybayan, ilak at pabagsakin ito. Ang ikalawang haligi ay autonomous targeting. Hindi lang basta lumilipad si Larasim sa isang set ng coordinates at saka sumasabog, nagna-navigate ito sa search area gamit ang inertial navigation at GPS na pinatatag ng military M-code laban sa jamming. Kapag humina o tuluyang mawala ang GPS, ang inertial system ang gagabay sa misil. Sa pagpasok ni Larasim sa target, onboard sensors na ang gagamitin. Isang passive RF at electronic support measure receiver ng BAE Systems ang sumusubaybay sa electromagnetic emission ng mga barko kasama ang radar at komunikasyon nila. Natutukoy ng sensor ang mga barkong may signal nang hindi nagpapadala ng sarili nitong signal, kaya nananatiling lihim ang misil habang lumalapit. Ang imaging infrared seeker ay madalas tawaging nagbibigay ng huling kakayahan sa pagkilala, binibigyan ng misil ng larawan ng target sa visual spectrum bago tumama. Ang mga sensor ay nagbibigay ng datos sa mga onboard algorithm para sa pag-uuri at pagprioridad. Kung makatagpo ng grupo ng barko ang misil, kaya nitong piliin ang pinakamahalagang target ayon sa itinakdang pamantayan. Nakikipag-ugnayan din ito sa ibang Larasim para sa bayang umatake at hindi maulit ang pag-atake sa parehong barko kaya naipapamahagi ang sandata sa iba't ibang target. Kailangan pa rin ng misil ng gabay mula sa labas para makarating sa tamang bahagi ng karagatan. Nagbibigay ng datos ang satellite, eroplano o iba pang asset na intelihensya para kay Larasim kung saan maghanap. Ginagamit ang otonomiya sa pinakamahirap na bahagi. Pagdating sa isang lugar na puno ng sagabal at panlilinlang, kailangang pag-iwalayin ang totoong mga barkong pandigma mula sa mga kalat at maling kontak, piliin ang tamang target at gabayan ng sarili papunta sa tamaang puntirya. Ang kombinasyong ito ang nagtatakda ng halaga ni Larasim. Dahil sa nabawasang radar detection, mas matagal makakaligtas ang misil sa depensadong himpapawid. Ang onboard na pag-target ay kaya pa ring tapusin ang misyon kahit mawalan ng komunikasyon sa eroplanong naglunsad. Pinagsama, nakagawa sila ng sandatang mas kaunting pasanin sa kill chain na nag-uugnay sa sensor at tagaputok. Eksaktong tibay na gustong-gusto ng mga tagaplano laban sa bihasang kalabang pandagat. Patunay na gumagana ito.
Ngayon, ang pagdidisenyo ng isang misil na kayang mag-isip para sa sarili nito ay isang bagay, pero ang pagpapatunay na kaya nitong gawin yon habang lumilipad ay ibang usapan. Mabilis ang naging takbo ng test program at bawat hakbang ay tumataas ang antas ng panganib. Noong Hulyo 2012, nagsimula ang pagsubok sa mga sensor. Sinakay sila Rasim C sa test aircraft para sa captive carry flights habang sinusuri ng passive receiver at imaging system ng misil ang dagat sa ibaba. Layunin nito na matukoy ng mga sensor ang mga barko mula sa totoong taas at distansya. Pinatunayan ng mga paglipad na ito ang hardware bago subukan ang free flight launch. Noong Marso 2013, binigyan ng DARPA si Lockheed Martin ng kontrata para simulan ang pinagsamang pagsubok sa paglipad para sa mga konseptong inilulunsad mula sa himpapawid at mula sa ibabaw. Umuusat ng mas mabilis ang programa sa dalawang magkasabay na linya. Noong Hunyo 2013, nagsagawa ang mga ininyero ng push-through ejection test sa isang Mark 41 vertical launch system sa lupa, nagpaputok ng test body mula sa canister. Para patunayan na pisikal na tugma ang sukat at ayos ng booster ng misail sa karaniwang pangbarkong panglunsad ng hukbong dagat. Pagkatapos, sumunod ang pinakamahalagang flight. Noong Agosto 27, 2013, isang B-1B bomber mula Point Mugu Sea Range sa baybayin ng California ang nagpakawala ng LRASM sa ibabaw ng Pasifiko. Sinundan ng missile ang mga waypoint sa transit phase bago lumipat sa autonomous guidance sa target area. Maraming sasakyan dagat sa search zone. Natukoy ng mga sensor ng Larasim ang grupo, inuri ang bawat kontak at pinili ang tamang target. Isang 200 at 60 talampakang decommissioned na barkong walang tao sa operasyon. Tumama ang missile sa target. Ipinakita ng pagsubok ang prosesong naging batayan ng programa. Ang sandata ay nag-navigate papunta sa isang pangkalahatang lugar, natukoy ang sariling target sa gitna ng mga alternatibo at tinamaan ang tamang target nang walang gabay ng tao sa huling yugto. Nanatili ang momentum hanggang sa taglagas. Noong Nobyembre 2013, muling tumama ang pangalawang air launch test sa gumagalaw na maritime target na nagpapatunay na naiuulit ang resulta. Samantala, nakasabay ang linya ng paglulunsad mula sa ibabaw. Noong Setyembre 2013, matagumpay na inilunsad ang boosted test vehicle mula sa land-based Mark 41 VLS. Noong Enero 2014, naikonekta na ng mga inhinyero sila Rasim sa Tomahawk Weapon Control. Pinatunayan ng test facility na kayang i-integrate ang missile sa ship launch electronics na minimal lang ang pagbabago. Noong Pebrero 2015, naganap ang ikatlong malaking air launch test. Nagpakita ang flight na ito ng bagong hamon. Lumipad ang missile ng mababa sa tubig at hinarap ang planadong hadlang sa ruta. Automatikong muling inihanay ni Larasim ang ruta, inangkop ang landas ng lipad para makaiwas sa panganib bago ipagpatuloy ang paglapit at tamaan ng target. Bawat pagsubok ay nagdadagdag ng bagong hamon. Patunayan mo nang gumagana ang mga sensor, sumunod na kayang lumipad ang misil, matunton ang barko at tamaan nito at pagkatapos na kaya nitong magadap kung may hadlang sa daraanan. Noong unang bahagi ng 2015 na ipasa ni Larasim ang lahat ng pagsusuri ng programa sa mabilis na schedule na ayon sa pangakong bilis ng DARPA. Wasto nitong natutunton ang target mula sa malayong distansya sa mga kondisyong sadyang idinisenyo para subukin ang mismong mga autonomong kakayahang dahilan ng pag-iral nito. Ang labanan sa likod ng mga eksena. Nagbigay ang pagsusuri ng sapat na dahilan sa Pentagon para kumilos. Pebrero 2014, inaprubahan ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang limitadong produksyon ng Larasim bilang agarang operasyonal na kakayahan. Ang pagtatalaga ay nangangahulugan na ang sandata ay lulusot sa ilang bahagi ng karaniwang proseso ng pagkuha at agad na mailalagay sa serbisyo bilang pansamantalang solusyon upang punan ang kakulangan sa anti-ship na kakayahan. Habang ginagawa ang pangmatagalang solusyon, ibig sabihin nito na si Lockheed Martin lang ang magpapatuloy bilang tagagawa at walang magiging bukas na kompetisyon sa unang produksyon. Bilis ang naging katwiran. Ilang taon nang pinapanood ng Navy ang paghina ng mga kakayahan nitong panlaban sa barko. Ayon sa mga opisyal, kung bubuksan muli ang programa para sa kompetitibong pagbid, mauubos ang oras na di nila kayang isakripisyo. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Noong Marso 2014, sina Raytheon at Kongsberg ay naghay ng formal na protesta sa Government Accountability Office. Nagpartner ang dalawang kumpanya para sa Naval Strike Missile, isang subok ng disenyong Noruego na ginagamit na ng mga hukbong dagat ng mga kaalyado. Sinabi nila na obligadong magdaos ng kompetisyon ng Pentagon at ang kanilang Joint Strike Missile variant ay pasado sa requirements. Anila, paglabag sa Federal Procurement Law ang hindi pagsali ng iba pang kwalipikadong kakompetensya. Nalagay sa alanganin ang schedule dahil sa protesta. Maaring matigil ng ilang buwan ang mga aktibidad sa kontrata kung magtatagal ang pagsusuri ng GAO. Kung papanigan ng tanggapan sina Raytheon at Kongsberg, maaring pilitin ng Pentagon na gawing kompetitibo ang programa na magpapaliban lalo sa mga unang delivery at posibleng tumagal ng ilang taon. Para sa sandatang kagyat, ang pagkaantala ang talagang iniiwasan ng Navy
sa pagsisikap ng DARPA. Naglabas ng desisyon ang GAO noong Hunyo 2014 at tinanggihan ng protesta. Natuklasan sa desisyon na ang paghingi ng panibagong kompetisyon ay magdadala ng hindi katanggap-tanggap na panganib sa schedule at magdodoble ng trabahong natapos na. Lumipad na sila Rasum, tinamaan nito ang mga target at naipakita ang pangunahing kakayahan nitong maging otonomo. Ang pagsisimula muli gamit ang isang paralel na pagsusuri ay hindi makakatulong sa ipinahayag na pagkakagyat. Matapos malampasan ang legal na hadlang, bumilis ang programa. Nagbigay ang DARPA ng kontrata kay Lockheed Martin na $200 milyong para pabilisin ang paglipat mula prototype test sa maagang produksyon. Ang pera ay ginamit para pondohan ang patuloy na pagsubok sa paglipad, paggawa, paghahanda at integrasyon na kinakailangan upang mailagay ang missile sa mga operasyonal na eroplano. Tinawag pa rin itong pansamantalang solusyon, pero ang realidad ay iba na sa orihinal na plano. Madalang nakasimbilis ng pagtatasa ng banta ang mga schedule ng pagkuha sa depensa. Mabagal ang pagtaas ng hinihinghing produksyon. Ang follow-on na programa na dapat sanang tulayan nila Rasum ay ilang taon pa bago makapaghatid ng anumang resulta. Bawat pag-ikot ng budget na lumilipas ng walang kapalit na umaabot sa pagiging ganap ay lalong ginagawang hindi pansamantalang solusyon sila Rasim, kundi isang permanenteng ayos. Ang missile na minadali ng Navy ay tila magtatagal pa kaysa sa unang ipinangako ng kahit sino. Mula sa prototype hanggang sa aktual na deployment. Itinayo ng Navy ang Larasum para sa kanilang problema, pero Air Force ang unang nagpasok nito sa serbisyo. Noong Disyembre 2018, idineklara ng US Air Force ang maagang operasyonal na kakayahan ng Larasim sa B-1B Lancer. Ang bomber ang pangunahing test platform sa flight program at napatunayang compatible ang weapons bay nito. Pwede nang mag-load ng missile para sa operasyon ang mga crew sa Dice at Ellsworth Air Force bases. Ang kapasidad ng B-1B ang dahilan kung bakit mahalaga ang kanilang pagsasama. Ang isang eroplano ay kayang magdala ng hanggang 24 na Larasims sa 3 nitong internal weapons base. Isang sorti ng bomber ay kayang maglunsad ng 24 stealthy anti-ship missiles na bawat isa ay kayang mag-target mag-isa pagdating sa search area. Ang 2 o 3 B-1B ay may anti-ship firepower na hindi nagawa ng Estados Unidos mula sa himpapawid sa mga dekada. Sumunod dito ang plataporma ng Navy. Isang taon matapos, noong Nobyembre 2019, idineklara ng Navy ang maagang operational capability ng Larasim sa F-18-8EF Super Hornet. Matagal lang ginagawa ang integration work bago ang milestone na yon. Noong 2015 at 2016, isinagawa ang captive carry, flutter at structural load testing na nagpatunay na ligtas dalhin ng misail sa panlabas na pylons ng Super Hornet sa operational na bilis at taas. Sinundan ito ng mas madaling integration at sertipikasyon sa pagpapakawala ng armas. Mas konti ang kayang dalhin ng Super Hornet Larasim kaysa B-1B karaniwan. 2 missile ang gamit ng fighter bawat sortie. Ang plataporma ay nag-operate mula sa aircraft carrier, kaya maaari itong maglunsad kahit saan sa karagatan na naroroon ang carrier group. Ang airwing na may Super Hornets na armado ng Larasim ay nagbigay sa fleet ng sariling anti-ship na lakas nang hindi umaasa sa malalayong land-based bomber. Binago ng 2 plataporma ang kakayahan ng puwersang Amerikano sa dagat. Sa mahigit isang dekada, Harpoon ang pangunahing air-launch anti-ship ng Navy. Dating limitado sa 70 nautical miles at vulnerable sa modernong depensa, pinalawak ni Larasim ang abot nito sa daan-daang milya. Maaring umatake ang carrier, airwing o bomber squadron sa kalabang surface combatants mula sa labas ng abot ng karamihan sa shipboard air defense systems. Direktang isinama sa operational concepts, dinedevelop ng Navy ang distributed lethality. Ang pagpapalawak ng offensive firepower sa mas maraming platforma at lugar ay nakasalalay sa sandatang kayang umatake sa malalayong distansya. Ginawang practical ito ng Larasim. Ang isang Super Hornet na naglulunsad mula sa isang carrier na daan-daang milya ang layo mula sa target o isang B-1B na nag-operate mula sa Guam o Australia ay maaring magbanta sa mga barkong pandigma ng kalaban nang hindi kinakailangang lumapit sa distansya kung saan nanganganib ang sarili nilang mga plataporma. Naapektuhan din ng pagbabagong ito ang pagpaplano. Sa kabilang banda, ang kalabang nagtatanggol laban sa mga bantang mula sa panahon ng Harpoon ay kailangang mag-alala sa maikling daanan ng paglapit. Ang pagtatanggol laban sa Larasim ay nangangahulugang isaalang-alang ang mga palihim na misail na galing sa malalayong distansya at iba't ibang direksyon na inilunsad ng mga platapormang hindi abot ng ganting putok. Kapansin-pansin ang kakulangan sa unang paglalagay sa serbisyo. Ang surface launch na bersyon na pinapaputok mula sa Mark 41 vertical launch system na gamit ng karamihan sa mga cruiser at destroyer ng Navy ay matagumpay na naisagawa ang mga boosted ejection test na isinama sa Tomahawk Weapon Control System at mga compatibility trial mula 2013 hanggang 2016. Ang unang operational increment ay nakatuon lang sa air launch employment, kaya ang surface launch capability ay napatunayang teknolohiya ngunit walang petsa ng paglabas at patuloy na ipinagpapaliban para sa susunod na increment.
Ang desisyon ay nagpapakita ng prioridad sa budget at sa lohika ng pagtatakdang ito bilang agarang kakayahan. Ang paglagay ng Rasim sa BISA-BS at Super Hornets ay tumugon sa agarang kakulangan na may mababang panganib sa integrasyon. Ang mga surface combatant ay may dala pa ring mga harpoon at maaaring umasa sa iba pang mga sandata para sa sariling depensa, pangmalayong pag-atake at anti-barko na papel na tumatama sa mga kalabang fleet mula sa malayo bago pa sila makapagbanta. Kasama sa mga eroplano ang puwersang kakampi, kaya doon agad pumunta sila Rasim. Napatunayan na kayang hanapin at tamaan nila Rasim ang barko mag-isa. Ang tanong ay kung kaya ito ng maraming misil lang sabay-sabay. Disyembre 2017, nagpalipad ang B-1B ng 2 Larasim sa isang pagsubok. Parehong tumama ang mga misil sa kani-kanyang target ayon sa plano. Ito ang unang pagtatambal, ngunit higit pang kailangan sa tunay na labanan. Napatunayan ito noong Abril 2024. Dalawang F-18F Super Hornet ang nagpakawala ng tig-2 Larasim, kaya 4 na misilang sabay-sabay na inilunsad. Lahat ng 4 ay matagumpay na nakarating sa target na lugar at natupad ang kanilang mga layuning sa pagsubok. Mahalaga ang tiempo at koordinasyon sa mga kondisyon na malapit sa aktwal na gamit. Pinatunayan ng mga naunang pagsubok ang sandata pa isa-isang putok. Pinatunayan posible ang sabayang pagpapalipad ng maraming misil mula sa hiwa-hiwalay na eroplano sa isang battle space nang walang abala. Noong Pebrero 2020 umabot ang Larasim sa isang mahalagang internasyonal na yugto. Inaprubahan ng US State Department ang posibleng bentahan ng hanggang 200 Larasim sa Australia. Noong Hulyo 2020, inanunsyo ng Australia ang planong lagyan ng misil ang sariling FA-18F Super Hornets. Ang pagbebenta ay nagpapahiwatig na itinuturing ng Washington na sapat na ang pag-unlad ng Larasim para ibahagi ito sa isang malapit na kaalyado. Habang kumikilos sa parehong teatro sa Pasipiko na naging dahilan ng pagliha ng programa, ang produksyon ay unti-unting bumababa. Pagsapit ng unang bahagi ng 2022, humigit kumulang 300 na mga misil ang nasa ilalim ng kontrata kay Lockheed. Ang gastos bawat unit ay nasa humigit kumulang $3.2 milyong bawat misil. Ang mga kasunduang pagkuha sa loob ng maraming taon ay nagtakda ng produksyon para bumuo ng malaking imbakan. Ayon sa plano, sila Rasim sana ang pansamantalang pantawid na magpapanatili muna ng kakayahan. Habang natapos ang development ng mas advanced na follow-on na sandata, palaging nade-delay ito kada taon at walang naging kapalit. Sila Rasim ang tumanggap ng higit pang trabaho. Ang sandatang tinawag na pansamantalang solusyon ay nagiging permanenteng gamit. Ang tugon ng Pentagon ay i-upgrade kung ano ang mayroon sila. Ang AGM-158 si tatlo kilala bilang Larasim ER o pinalawig na saklaw ay sumailalim sa development testing at planong i-deploy sa 2026. Ang C-3 variant ay nagpapalawak ng saklaw ng malaki sa tinatayang 500 hanggang mahigit 600 nautical miles at nagdadagdag ng two-way data link na nagpapaintulot sa mga operator na baguhin ang target ng misil pagkatapos itong ilunsad. Kasama ang pagpapabuti sa survivability, inililipat na ng Navy ang produksyon sa C-3 ngayong taon, na isamang misil sa mga bagong plataporma noong Setyembre 2024. Noong Marso 2024, unang nag-capture carry flight ang F-35C gamit ang inert na Larasim, sinundan ng F-35B sa carry test nito. Wala pa ni isa sa dalawang eroplanong ito ang nagpaputok ng sandata at may integration work pa, pero pinapakita ng flights na malapit nang magamit ang Larasim sa buong air carrier. Pamunahing strike fighters ng wing, pinalalawak ang bilang ng mga plataporma na maaaring gumamit nito. Nanatiling hindi pa nareresolba ang pagpapalawak na yon hanggang sa unang bahagi ng 2025. Walang inilabas na petsa ng pagtatapos para sa F-35 integration timeline. Wala pang desisyon sa operational fielding ng surface launch variant at hindi pa tapos ang C-3 upgrade test program. Sabay lumalago sila Rasim sa mga bagong tungkulin habang naghihintay ng desisyong tutukoy sa lawak ng kanyang responsibilidad. Isang ship killer na may oras ang nagbalik ng kakayahan ni Yukay Larasim. Halos 2 dekada nitong pinabayaan ang kakayahang maghanap at pumatay ng kalabang barko mula malayo. Iba ang naging proseso nito. Gumawa si DARPA ng pansamantalang solusyon sa schedule na hindi matutumbasan ng karaniwang sistema ng pagkuha. Dahil sa stealth at autonomous targeting, nabuhay ang missile sa depensadong himpapawid na hindi umaasa sa mga link na pwedeng putulin ng kalaban. Idineploy ito sa B-1B. Naipasok ng Super Hornets ang kakayahang ito sa aktual na operasyon at sabayang pagpapaputok. Napatunayan sa mga pagsubok na kaya nilang lagpasan ang single-shot demo. Patuloy ding umuunlad ang sandata. Ang extended range C-3 variant ay kasalukuyang dinedevelop, sinusubukan at isinasagawa na ang mga integration flight para sa F-35. At kasabay nito, isinusulong din ng Pentagon ang Halo at iba pang mga susunod na henerasyon ng mga programa na layuning palitan nito balang araw hanggang sa maging handa ang mga programang iyon. Ang LRASM ay isa sa ilang subok ng long-range na sandatang panlaban sa barko na naitutuon ng Estados Unidos sa target. Ang pansamantalang solusyong ito ang nagpapanatili pa rin ng kakayahan. Salamat sa panonood.